Si Ana Hasyada Agapito Sopothra, isa pang alamat ng ahas. Isang 9 na taong gulang si Ana Hasyada Agapito Sopothra. Pinagpala siyang ipanganak sa isang pamilyang mayaman. Isinilang at nabuhay siya sa mundong puno ng karangyaan. Ngunit, sa lahat ng mga luho sa kanyang mundo, kapuna-puna ang kanyang makukulay na kasuotan. Sa puspos na pagmamahal niya sa kanyang pananamit, paiba-iba siya palagi ng kasuotan. Dahil sa angkin niyang yaman, si Ana ay isang napakakilalang mag-aaral sa kanyang paaralan. Tuwing siya ay nasa paaralan, pinag-uusapan siya ng madla. Minsan dahil sa mabuting bagay, ngunit madalas siyang bigyang pansin sa mga di kanais-nais na dahilan. Kahit na mukhang mabait na bata si Ana, madaling mag-init ang kanyang ulo. Kung hindi niya makukuha ang kanyang gustuhin, siya ay nagngingit-ngit sa galit. Kapag may nanunukso sa kanya o may di magandang balita na kumakalat ukol sa kanya, siya ay nagagalit ng madalian at sumusugod sa kagalit niya. Isang araw, habang siya ay patungo sa kanyang paaralan, may nadaanan siyang isang matandang babaeng nanlilimos. Tumanggi siyang magbigay ng kaunting tulong at dali-dali siyang umalis. Buong linggo, sinundan siya ng matandang babae. Isang Biyernes, sa sobrang inis, tinamaan niya ang matandang babae gamit ang kanyang daladala. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana. Nawala ang hangin, nawala ang mga tao, at sa isang iglap, naging magandang diwata ang dating babaeng kinaiinisan niya. Dahil sa kasamaan ng iyong pagkatao, dahil sa kawalan mo ng malasakit para sa iyong kapwa, at dahil sa iyong patuloy na pagbibigay ng problema sa iyong mga magulang, ikaw ay hahatulan ng isang parusa, ika ng diwata. Dahil sa hilig mo sa pananamit, ika'y magpapalit ng balat ng iyong katawan araw-araw, sinabi ng diwata. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang parusahan si Ana. Sa isang iglap, lumiit ng lumiit si Ana at ang katawan niya ay humaba ng humaba. Simula noon, na makita nila ang bagong anyo ni Ana, agad silang lumayo kay Ana. "Lumayo kayo! Nangangagat yan!" sigaw ng mga tao. Agad na nainis si Ana kung kaya't sinubukan niyang lusubin ang mga tao ng walang awa. Sa sobrang kaaya-aya ng kanyang balat, hinuli siya ng mga tao at dinala sa isang palahayupan. Pinangalanan siyang ahas ng may-ari nito. Ngunit may napansin si Ana. Ang may-ari ng palahayupan ay ang diwatang humatol ng parusa sa kanya. Noong makita ng diwata ang kinalalagyan ng ngayoy ahas na si Ana, ngumiti lamang ang diwata. Isinulat at iginuhit ni Franz Roy Santiago Palisok. Isinalaysay naman ni Neil Miguel Castañeda Cauli at ipinamatugutan ni Rafael Andrew Torres Rayos na lahat ay galing sa 1H Beato Pedro Fagor.